Napaka-inosente natin. Akala natin na natatapos ang digmaan sa lupa. Pero hindi natin namamalayan na mas malaki pa ang digmaan na natatalo natin. Hindi lang naman na sinusubukan nating labanan at natatalo tayo, kundi wala nga tayo roon, parang isang bakanting larangan ng digmaan. Kaya ngayong linggo, kasama ko sa studio si Melanie Shiraz. Kakapanalo lang ni Binibining Israel sa competition at siya ang kinatawan ng bansa sa Miss Universe na puno ng drama. Melanie, maligayang pagdating. Salamat sa pag-imbita sa akin. Masaya kaming nandito ka, Melanie. Alam naming marami kang pinagdaanan nitong mga buwan. Ano ang nagtulak sa'yo sumali? Alam mo, isa kang edukadong dalaga at inimbitahan kang sumali sa Miss Israel Beauty Competition. At siguro alam mo ba noon ang lahat ng drama na mangyayari dahil sa kinalalagyan natin ngayon? Kaya inasahan ko na magkakaroon ng drama pero hindi ko inasahan na ganun karami ang drama na haharapin ko. Pakiramdam ko naranasan ko na lahat ng pwedeng mangyari sa competition kaya mahirap talaga ito. Pero sa huli, alam mo, tinatanong mo lang kung ano ang nagtulak sa akin na sumali at ang totoong nagtulak sa akin ay ang kagustuhan kong ipaglaban ang aking mga kababayan at ang aking bansa. Bilang Israeli at Hudyo na naranasan ding manirahan sa diaspora. Nakita mo ang papel na ito nang sumali ka sa competition na parang ambassadorial na tungkulin para sa Israel. Sige, nanalo ka sa competition at sumali ka sa Miss Universe. Ikaw na lang magkwento kung ano ang nangyari. Nanalo ako dahil mahalaga sa akin ang advokasya mula pa simula. Naniniwala ako na ang mga cultural na plataporma ang pinakamahusay na paraan para maabot ang mga tao na kung hindi dahil dito ay balita lang ang alam tungkol sa amin. Kaya mula pa nung unang araw na napili ako, iyon na talaga ang naging pangunahing focus ko at kaya agad-agad pagkatapos kong mapili. May balita na unang beses magkakaroon ng Palestinian na delegado sa competition. At alam mo nung una, alam mo halo-halo ang naging reaction ko tungkol dito pero naisip ko na magiging isang kawili-wiling oportunidad ito ngayon. Ang hindi ko inaasahan ay mabilis niyang ginamit ang kanyang plataforma para magpakalat ng maling impormasyon tulad ng matinding maling impormasyon tungkol sa Israel. Sinabi ko pumunta ako dito para ipagtanggol ang Israel. Kahit may panganib, mananatili akong tapat sa katotohanan. Tinawag ko siya sa collaborative post kasama ang estado ng Israel matapos niyang mag-post ng ganong estadistika. Sinabi niyang nakapatay na raw kami ng halos 800,000 Palestino mula Oktubre 7 higit 10 beses sa taya ng Hamas. Dagdag pa niya, kabilang ang mga batang bebos sa mga namatay. Sinabi niya na ang Tel Aviv, Yaffo at Jerusalem ay bahagi ng Palestina. Sinabi ko paano kung hindi niya kinikilala ang pagkakakilanlan ko o ng bansa ko bilang nararapat umiral. Walang puwang para sa produktibong usapan pero paninindigan ko pa rin ang aking posisyon. Simula pa lang nakita na niyang layunin niyang siraan ng Israel. Mukhang ganun nga. Wala ni isa sa pamunuan ng Miss Universe ang nagsabi sa kanya na hindi siya naroon para magpakalat ng galit at labag ito sa diwa ng paligsahan. Walang nagsabi ng kahit ano sa kanya. Nakakalungkot ang nangyayari sa likod ng eksena. Nung ginawa ko ang video, pinatanggal talaga nila sa kanya iyon. Oo, ginawa nila. Ginawa nga nila. May video sila na nagpapakalat ng kasinungalingan at maling impormasyon. Pinakiusapan nila siyang itigil ang ganoong pananalita at maayos din akong hinilingan na tanggalin ang post ko para di na lumaki ang issue. Pumayag ako at tinago ko na lang. Akala ko doon na matatapos pero hindi pa pala. Tapos, 3 araw matapos magsimula ang kompetisyon, nagkaroon kami ng isang event na hindi naman talaga dapat ipalabas sa telebisyon or ipaalam sa publiko or talagang pag-usapan kasi ito ay isang event. 2 linggo bago ang actual na opisyal na competition. Tama ba? Pinatayo nila kami magkatabi, ako nasa likod niya. Tama. At syempre, naging isa sa pinaka-viral na bahagi ng Miss Universe competition ang pangyayaring iyon ngayong taon. Nakakapanlumo kasi sobrang stressed ako noon at hindi ko inaasahan ang naging resulta. Akala ko hindi lalaki ang issue pero naging malaki nga ito. Sa tingin ko may mga tao talagang sinisigurado na maging issue ito, may mga tao ring sinisigurado na mapolitika ang buong pangyayari. Na laban ito sa diwa ng competition. Kaya nakita mo itong pagkakataon para magtayo ng mga tulay. At ginagamit niya ito bilang pagkakataon para palabasing masama ang Israel at mahina ang administrasyon tungkol dito. Hindi nila ginawa yung hilahin siya at sabihing pakinggan mo, ikaw ay nagdudulot ng
Ibig kong sabihin, pinapasok nila si Miss Palestine na hindi naman talaga bansa. Pinapasok nila siya sa unang pagkakataon. At pagkatapos si Melanie, nadiskubre na, sa totoo lang, malayo siya sa pagiging inosenteng dalaga. Una sa lahat, hindi pa siya nakarating dito, hindi pa siya nakapunta sa rehiyon. Pero kasal din siya sa anak ni Mustafa Barghouti. Parang ganon, Marwan Barghouti. Nakakulong na leader ng Fatah na hinatulan sa pagpatay ng 5 Israeli. 5 pagpatay. Sige, kaya kasal siya sa anak ni Barghouti. Kaya hindi siya inosenteng uri ng kinatawan tulad mo. Ibig kong sabihin, isa kang ordinaryong Israeli. Isang talentadong babae ang nanalo sa competition at sumali sa Miss Universe. Totoo, asawa siya ng anak ng terorista. Sige, isa-isa lang. Tama ka na hindi naging maayos ang mga bagay-bagay. Napansin ko nung competition na yon or sa particular na event na yon na meron siyang sariling photographer na kumukuha ng mga litrato niya lang. Nung una, sobrang inosente ko pa at ngumingiti pa ako sa photographer. Alam mo yon, iniisip ko na, sige, isa lang siya sa mga taga-media. Napansin ko na ginagabayan na niya kung saan pumwesto at tumayo. Kaya sabi ko, ganun pala. Propaganda, bahagi ng makinarya ng propaganda ng mga Palestino. Kaya sinubukan kong iwasan na tumingin sa direksyong iyon. Tama ba? Hindi ko inakala kahit saglit na babaguhin nila ang perspektibo ng camera at puputulin at i-edit ito sa paraang magmumukhang nagbibigay ako ng tingin na hindi ko naman talaga ginawa. Pero alam mo, siya ang unang nag-post ng footage na yon. Siyempre, Hiniling ko sa kanya na tanggalin yon pero hindi niya ginawa. Tama ka, ilang beses kong kinontak ang Miss Universe team pero lagi nilang sinabing bukas na lang. Habang nangyayari yon, sunod-sunod na akong binatikos sa Instagram na siya lang ang social media ko. Hanggang ngayon, umabot pa sa punto na may mga bayad na kampanya at libo-libong hate comments ang natanggap ko. May mga tao na sumisigaw ng palayain ng Palestina sa akin sa mga pampublikong event, kaya kinailangan nilang dagdagan ang seguridad para sa akin. Kahit ganon, hindi pa rin nila ako kinausap tungkol sa kabaliwan ng sitwasyon at napakahirap ito para sa akin. sa tingin ko ito yon. Hindi napapansin ng mga tao kung gaano ka maingat at sopistikado ang kampanya ng pro-Hamas at pro-Palestina sa kultural na espasyo. Pero hinarap mo ito ng direkta kahit hindi ka handa at hindi inasahan. Pumunta ka sa isang paligsahan tapos biglang lahat ay tumalikod sa'yo. Oo, pinakamahirap para sa akin yung magising isang umaga at makita yung alon, naging international headline ako. Oo, ikaw yun. Pinatawad kahit wala namang masamang nangyari, puro akala lang. Kaya inayos nila ang litrato. Ginagawa nilang parang, ay tingnan mo, tinititigan niya ng masama si Miss Palestine samantalang nakangiti siya. Ngayon, hinaharap mo ang galit ng mundo bilang tusong Hudyo na gusto nilang palabasin sa'yo, di ba? Yon. Yun ang plano. Oo, yun nga, ganun yun. Nakakatawa kasi kung lalayo ka, kung titingnan mo ang opisyal na video, lahat ay nagbibigay ng ganong mga muka. Nakatayo kami sa entablado ng 1.5 oras, hindi pwedeng ngumiti buong oras dahil masakit. Pero ang mas masakit ay nagsimulang mag-post ang Israeli media tungkol dito. Nakita ko ang maraming mapanirang komento sa Hebrew at naisip ko, bakit ang sarili kong mga tao ay kalaban ko? Ano ang sinasabi nila? So hindi lang nila ako iniinsulto, yung character ko sinasabi nilang mas maganda siya at ako naman parang may hindi tama. Nagsimula akong mag-click ng bawat profile at napansin kong peke ang mga account, karamihan Israeli ang pangalan. Siyempre, Mga larawan at bagay na may bandila ng Israel sa bio, nagsusulat ng komento sa Hebrew at bahagi ng bayad na kampanya. nakaka-interest. Nakakabigla talaga, parang tunog teorya ng sabuatan. Well, sa buwatan nga ito, sa madaling salita, ang sinasabi mo ay bahagi ng kampanya laban sa atin ay nagmumula sa mga peking Israeli account. Na kahit saglit mong naisip, Diyos ko, lumalaban sa akin ang mga tao ko. Gusto ka talaga nilang panghinaan ng loob. Tama, oh. Grabe ito, Melanie. Ang dami nito para sa nag-iisang tao sa Thailand. Thailand, di ba? Oo, lalo na nang nadagdag si Marwan Barghouti. Ibig kong sabihin, kung may delegado mula sa bansang hindi naman umiiral, hindi lang ito tulad ng may Miss West Bank sa Palestine at Gaza, kundi may Miss Palestine talaga. Pahayag ito ng organisasyon sa politika. Oh, Kahit lumabas ang connection niya sa isang nahatulang terorista, isinama pa rin siya sa top 30. Kahit nalaman nilang nilabag niya ang patakaran, nalaman ang sitwasyon ko, at pinuri niya ang nahatulang terorista, inilagay pa rin nila siya. Para sa akin, ganun lang.
Pakiramdam ko parang hindi totoo ang sitwasyon, nakatayo ako sa entablado na parang hindi ako napapansin. Iniisip nilang dahil yun sa kahinaan. Political na kapakanan. Hindi, sa tingin ko, napagtanto ng mundo na ang naratibo ng mga Palestino ay uso na ngayon. Mahalaga lang sa kanila ang click at engagement dahil negosyo ito. Gusto nila ng maraming click, kaya ginamit nila yung drama para dito. Oo, at alam mo, maaring aksidente lang iyon, pero ang pagkakataon na ako ay nakatayo mismo sa tabi niya. Sa 120 delegado hindi. Walang nagkataon. Medyo interesante, di ba? Walang nagkataon, Melanie. Nakakalungkot kasi ilang taon na ang lumipas. Ilang taon na ang lumipas, nagkaroon kami ng kamanghamanghang sitwasyon. Kung saan ang kaibigan kong si Sarai Aidan, na noon ay Miss Iraq, ay nagpa-picture ng inosente kasama si Miss Israel. Sa kompetisyong ito, dito mismo sa kompetisyong ito, alam mo, may isang bansa na kaaway ng Israel. Inatake nila kami ng ilang beses, at pagkatapos ay ang dalawang miss. Nagpa-picture sina Miss Israel at Miss Iraq bilang simbolo ng pagkakaisa. Pinalaya si Sarai mula Iraq at di na siya makakabalik. Nasa Los Angeles na siya ngayon. Ginamit ang sandali para magtayo ng ugnayan. Ilang taon na ang nakalipas nung deputy mayor pa ako ng Jerusalem, nagdaos kami ng Miss Universe competition dito sa Israel. Kulangan sila pero pumunta pa rin kami sa Jerusalem ng 2 araw at ako ang namuno sa delegasyon. Gumawa kami ng kamanghamanghang nilalaman tungkol sa pagtatayo ng tulay at pakikipaglaban sa mga karaniwang kaaway. Meron kaming mga babaeng Arabo at Hudyo at iyon ay isang sandali ng muling pagtatayo ng tulay, pagkakaisa at pagkakabuhay ng magkasama. Ngayon, imbes na maging Miss Universe, kabaligtaran ang naranasan mo. Oo, isa yun sa mga talagang nakakapanlumo at nakakadismaya para sa akin. Kasi, alam mo, nadamay ako dito sa gulo na ito na, alam mo, hindi ko naman talaga ginusto na mapasali or makipag-away sa kanya. Pero tulad ng dati kong sinabi, mahalaga sa akin mapanatili ang katotohanan at ipagtanggol ang bansa. Kaya kung ang bansa ko ay binabantaan or sinisiraan, magsasalita talaga ako tungkol doon. Pero sa kasamaang palad, alam mo, iyon ang naging tension sa buong panahon. And pagkatapos ng competition, pumunta siya sa Middle East Eye at sinabi, pasensya na, oo. Nagsinungaling siya tungkol sa akin, sinabing nahihiya ako sa IDF at nakakatakot ako para sa kanya at sa buong mundo. Isa yon. Ito ay may kaugnayan sa isang komento na ginawa ko tungkol dito na nagpapakilabot sa akin na siya ay kamag-anak ni Barghouti. Sinabi niya na hinahabol ko siya na may dalang bandila ng Israel at gustong magpalitrato kasama siya. Nakakatuwa lalo na't ang nag-iisang litrato naming magkasama na ipinost ng walang pahintulot ay para sa kanya. Nakipag-usap ka ba sa kanya? Nakipag-usap ba siya sa'yo? Sa unang araw ng competition, nakita ko siya pero hindi niya ako pinansin. Binati ko lang ng magandang umaga at nagpatuloy ako sa paglakad. Minsan, mag-isa ako sa elevator tapos pumasok siya. May 20 palapag pa kaya sabi ko magiging awkward kung di ako makikipag-usap. At nanatili siyang tahimik hanggang kinausap ko siya ng kaunting kwentuhan, yun lang. Kaya patuloy kang nagsusumikap. Lahat ginagawa niya para pabagsakin ka at ang competition. And palabasin na ako ang karelasyon mo. Ginagawa para palabasin kang agresibo. Ito ang buong estratehiya ng pro-Hamas na grupo. Melanie, ano ang plano mo ngayon matapos ang di ka nais-nais na karanasang nagbago sa'yo bilang beauty queen na mandirigma? Anong susunod mong gagawin? At alam mo, dito sa larangang kinabibilangan mo sa ganitong uri ng kultura, ano ang maaari nating gawin? Oo, alam mo, nung nag-aral ako sa Berkeley, naintindihan ko na talagang maraming galit sa mga Hudyo sa mundo. Sa palagay ko, iyon ang sandali na namulat ako at sinabi ko, kailangan kong italaga ang buhay ko rito balang araw. Noong una, nagtrabaho ako sa teknolohiya at nagtayo ng kumpanya. Pero matapos ang 7 ng Oktubre nawala ang saysay ng lahat. Alam kong ito ang dapat kong gawin sa buhay ko. Doon nagsimula ang paglipat ko sa larangang ito at sinubukan kong maging Miss Israel. Ngayon, pagkatapos ng Miss Universe, nakikita ko pa rin ang sarili ko na ginagawa ito ng full-time bilang landas ng buhay ko. Kaya alam mo maraming aspeto, may influencer at may diplomat. Sa tingin ko, matatapos ko ang paghahanap ng landas ko dahil naniniwala akong may kakaiba akong pananaw. Bilang Israeli at Hudyo sa diaspora, nakikita kong may pagkakahiwalay at pakiramdam ko ako ang tulay.
Mahalagang may magsalita tungkol sa pananaw na yon. Konti lang ang kayang gumawa nito at kakaunti rin ang nakakaintindi sa lawak at komplikadong antisemitismo na hinaharap natin ngayon sa ibang bansa at sa social media. Ibig kong sabihin napakatuso talaga ng mga kampanyang ito. Matalino, may sapat na pondo, estratehiko at hindi pa nga tayo kasali sa laban. Melanie, nabanggit mo ang isang bagay na madalas ko rin pag-usapan. Sa tingin ko, hindi talaga nauunawaan ng publiko sa Israel ang antisemitismo. Tama ba ako o mali? Sa tingin ko, naiintindihan nila ang terorismo, naiintindihan nila ang digmaan, naiintindihan nila ang pambansang galit. Siguro, oo, alam nila ang tuloy-tuloy na banta sa atin, pero hindi nila alam ang pakiramdam ng pagiging minorya. Tayo ang mayorya sa Israel. Alam ng mga Hudyo sa diaspora kung gaano kahalaga na magtulungan at protektahan ang isa't isa. Yun ang mundo at protektadong espasyo nila. Kaya sa tingin ko, hindi ganun ang mga Israeli at minsan nagdudulot ito ng hindi maganda sa atin. At sa tingin ko, iyon ang isa sa mga bagay na gusto kong ibahagi sa mga Israeli. Alam mo, sa mga susunod na buwan, dahil ito ay isang bagay na napakahalaga. At alam mo, gaya ng sinabi ko, karamihan sa mga tao ay hindi nauunawaan ang pagiging komplikado o lalim ng mga kampanya laban sa atin. Hindi ko rin naintindihan hanggang sa humarap ako sa milyong tao. Sino mag-aakala na infiltrate na nila lahat, pati beauty pageants kung saan ginawa nila, ngayon lang sila naging kandidato? 'Di ba? Nakakalungkot na lahat ng platapormang cultural ngayon ay nadungisan at ang mga Israeli ay wala ng pribilehiyong mag-enjoy or mag-focus sa kanilang gawain. Lagi naming iniisip kung paano namin nire-representa ang aming mga tao at anong mensahe ang gusto naming ibahagi sa mundo. Kailangan din naming laging alerto. Para sa akin, kahit ipinakita ko ng maayos ang Israel sa entablado, negatibo pa rin ang balita tungkol sa akin sa buong mundo. Kaya isipin mo na lang ang pwedeng maranasan ng iba. Hindi naintindihan ang mga bagay na naiintindihan mo? And kaya ba ako na-miss ko ang Israel? Kasi sa huli, alam mo, ang mga tao sa Israel ay hindi talaga nauunawaan ang kahalagahan at halaga ng mga ganitong plataporma ng kultura. Natatakot ako na baka may ibang taong hindi alam iyon ang magre-representa sa Israel at magdulot ng mas malaking international na sakuna. Para sa akin, pinakamalaking halimbawa ng mga pinagdaanan mo nitong mga taon ay ang Eurovision. Iyon ay palabas sa television sa Israel at pinaghahandaan ng bansa. Sa tingin ko, nagsisimula ng magising ang mga tao sa paghahanap ng mang-awit. Sa tingin ko, ang pinagdaanan mo sa Miss Universe ay isang bagay na hindi pa nangyari dito noon. Kasi alam mo, tayong mga Israeli, nagkaroon tayo ng mga kamanghamanghang Miss Israel sa mga nakaraang taon. Ipinapakita ng Israel ang pagkakaiba-iba mula sa Arab at Etiopianong pinagmulan. Alam mo, ang mga kulay ng bahaghari dito sa bansa ay may iba't ibang pinagmulan. And kaya inisip namin na yun ay isang ligtas na lugar, pero ang sinasabi mo ay wala nang ligtas na lugar ngayon. Wala na talaga. Ang mas mahirap pa, pakiramdam ko parang inangkin na ng Israel ang Eurovision bilang paborito nilang platapormang kultural. Kaya kapag nananalo kami sa public votes, ibig sabihin may suporta si Yuval Rafael. Ngayon, kilala na siya at suportado ng buong bansa. Ako dati, wala akong ganong suporta. Hindi mo talaga naramdaman ang suporta ng buong bansa. Wala akong ganon, hindi rin ako binoto. Sana mapasama ako sa top 30 kung public vote lang pero hindi ako nakalapit doon. Tama, kasi hurado ang pumili at political na lahat ngayon. Hindi mo naranasan ang pribilehiyo ng mga kalahok sa Eurovision na nagtagumpay dahil sa kanilang kanta at pagkatao. May boto para sa publiko. Pwedeng bumoto ang mga Israeli pero walang bumoto. Walang bumoto kasi wala namang siguro nakakaalam tungkol dito. Yan ang problema at hindi sapat ang ginagawa dito sa bansa. Sa tingin ko, ayon sa naririnig ko, dapat seryosohin ng Israel ang puwang na ito sa kultura at hindi pa tayo doon. Isa ito sa mga pangunahing bagay na gusto kong ipaglaban sa mga susunod na taon. Sa tingin ko maraming oportunidad ang hindi napapansin ng Israel. Hindi nila namamalayan kung gaano ito kahalaga. Ibig kong sabihin, ang mga headline ko ay nakita ng daan-daang milyong tao at ang aking Instagram profile ay tiningnan ng 10-10 milyong tao. Sa Miss Universe, mas malawak ang naabot ko bilang cultural diplomat kaysa sa influencer or Israeli. Hindi ito napapansin ng publiko. Sa tingin ko magandang pagkakataon iyon na dapat nating samantalahin. Magpadala tayo ng mga handang harapin ang ganitong hamon at ito ay dapat bigyang prioridad. Sa madaling sabi, ang mga Israeli talagang inosente kami.
Akala natin tapos na ang digmaan sa labanan pero hindi natin napapansin na mas malaki pa ang digmaang ating natatalo. Hindi pa nga natin sinusubukan labanan ito at natatalo na tayo. Wala pa tayo doon. Wala pa nga tayo sa Walang laman ang labanan, isang panig lang ang nakikipaglaban. at isang larangan ng labanan na mag-isa ka lang na kailangang harapin. Oh, mag-isa ko yung ginawa na hindi dapat. Hindi dapat ganon. MELANI. Naku, napakaswerte natin na meron tayong isang matapang at malakas na babae na kumatawan sa atin na dumaan sa napakahirap na panahon. Paano ka nito naapektuhan? Parang gusto mo bang gumawa pa ng mas marami? O ibig kong sabihin siguro may kaunti kang trauma sa kahit anong antas, kahit kaunti lang? Tuwing nakikita ko yung video kung paano ko binanggit ang Israel at yung pagtingin ko sa gilid, alam mo, kitang-kita na stress talaga ako noon at hindi ko inakala kung gaano kalaki ang magiging usapan tungkol doon. Dapat maliit lang yung event at walang makakaalam pero nalaman pa rin nila. Naghihintay sila, Melanie, naghihintay talaga sila sa sandaling yon. Dahil sa iskandalong yon, nalaman ng lahat ang tungkol sa event. At siguro kaya nila tayo pinagdikit, magkatabi. Oh, eto na. Sa tingin ko, sinadya lahat ito. O, May taong naglagay sa'yo sa likod na hindi alam na minamanipula sila. Pero siguradong may manipulation dito. oo, tinatanong mo kung kamusta ako ngayon. Pakiramdam ko ay medyo nasunog ako, parang nasunog ako ng mundo, pero hindi ako titigil. Kahit nag-iisang babae, magpapatuloy akong lampasan ang anumang hadlang. May ilang negosyo akong gustong pasukin, umaasang makatulong sa mga tulad kong kalagayan. Meron ka bang gustong ibahagi sa amin? Nasa proseso pa ito, okay, pero gusto kong subukan ng ilang mga negosyo. Pareho silang may tungkulin bilang kinatawan ng Israel sa ibang bansa at sa paghahanda rito. Diplomation cultural? Oo, 100% sa diplomasyang cultural ito. Ang ganda niyan. Melanie, tignan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami at maraming sumusuporta sa'yo kaya sana maramdaman mo ang pagmamahal na yon. Salamat sa tapang mo. Salamat sa pagpunta at pagbabahagi nito sa amin. Salamat sa pagtanggap sa akin.